Kumbaga dati parang neutral lang sila pero ayaw nila kay Digong. Pero dahil nga po sa utos na kanilang ministro, na silang nga na nga po ngayon ay all out na po na mga nakasuporta ngayon ng mga Duterte at anti-Marcos. Kilala nyo ba yan? Naalala nyo ba yan? Isang PBBM vlogger defender. Sa madaling salita, maraming nagsasabi, bayaran. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito sapagkat mayroon na namang sniper tayo na nag-request sa atin na bigyan daw natin ng reaksyon ang sinasabi nitong tao nito tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ayaw niyang mapabanggit, ayaw niyang makita yung kanyang pangalan dyan sa screen kaya iginagalang po natin. Kaya maraming salamat po doon sa mga sniper na nanonood lang sila at ayaw nilang makilala rito. Welcome po kayo rito. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo. Pero bago tayo magsimula, siyempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po patuloy kayong gabayan ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po doon sa mga subscribers natin, yung mga suki natin. At siyempre pa yung ating mga commentors dyan sa baba. Maraming salamat at shoutout po sa inyo. Lumalaki na po yung ating channel dahil po yan sa tulong at suporta ninyo. Ngayon, balikan natin itong ob-ob na ito. Mayroon siyang mga sinasabi tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kaya panuorin muna natin para malaman natin kung paano tayo naman dito mag-react. Eto muna, isalang muna natin ang video. At syempre, kada tiran nito, sasalagin kagad natin. Para, eto yung gusto ko rito eh. O sige, eto na. So mga kababayan, no, alam nyo, no, ang nakakalungkot, napansin ko lang po talaga, na yung mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo na mga pro-BBM, o kaya mga, hindi naman nila type si Duterte, talagang nag-all out na po talaga na maging anti-BBM. Diba? Diba? Kung baga dati sila, pro-BBM sila. Plastic din ito eh, no? Sabi niya mga kaibigan niya ng Iglesia ni Cristo, nalulungkot daw siya. Plastic ka! Bakit ko nasabi? Ba't ka nalulungkot? Karapatan naman namin yun. Kung halimbawa magkaibigan tayo, wag naman sana. Tapos, naging anti-BBM ako. Wala kang pakialam doon. Kasi hindi naman ako nakikialam sa'yo. Ituloy pa natin. Kung baga dati parang neutral lang sila pero ayaw nila kay Digong. Pero dahil nga po sa utos na kanilang ministro, na silang nga na nga po ngayon ay all out na po na mga nakasuporta ngayon ng mga Duterte at anti-Marcos. Yan ang sinasabi natin dito. Dahil daw sa utos ng mga ministro, talagang walang kaalam-alam itong ob-ob na ito. Alam mo boy, kung wala ka na rin lang alam, kagaya ng sinasabi natin dito paulit-ulit, kung wala po kayo, hindi lang ikaw. Para sa lahat, kayong mga walang alam sa Iglesia ni Cristo, wag na kayong kumuda. Manahimik na lang kayo. Pigilin na lang ninyo kung nangangati na yung mga bibig ninyo, yung mga dila ninyo. Ang gawin ninyo, ilabas ninyo yung dila ninyo, kumuha kayo ng martilyo, ipalo ninyo, para mawala yung pangangati niyan. Gets? O, tuloy. Sa'yo nang malinaw dito. Oo, meron pa ako isang vlogger na kilala na idol ko yun eh. Sino kaya yung vlogger na kilala niya? Baka si Busrik na. O sige, pangalanan mo kung sino. Baka mamaya si Busrik yan. Magaling siya magsalita about business. Magaling to magsalita eh. Baka tayo na yan. Ha? O, ituloy natin. Ako yun nung nag-abroad ako kasi sabi ko magbibusiness ako. Kailangan ko ng mentor. So finalo ko. Nako, mukhang si Busrik eh. Kasi magbibusiness ano siya eh. Marunong din tayo magturo ng mga business dito. O, ituloy natin. Yun. Walang yung Iglesia ni Cristo pala. Nako, Iglesia ni Cristo mukhang si Busrik nga. Ay, totoo kaya. Sige, tuloy pa. Kaya pala sumasama sa rally. Samantalang Sumasama sa rally. Sumasali. Si Busrik nga eh. Nako, si Busrik nga siguro ito kinakabahan ako. O, tuloy. dati, walang pakialam sa politika yan. Tamo? Mukhang tinutumbok niya na. Walang pakialam sa politika dati. Talaga naman, nananahimik tayo eh. Tuloy. Lahat ng post niya dati puro business lang. Puro business lang dati. O sige, tuloy pa. Lahat ng content niya about lang sa negosyo. Ngayon ako content na about politics. Mukhang ini-stalk ako nitong umbombeto. Ha? Mukhang ini-stalk ako kasi mga content ko ro dati. Mukhang puro lang sa negosyo. O di ba? Ituloy natin kung talagang ako nga ba ito tinutukoy niya. Ganyan po sinisira, no, ng Iglesia ni Cristo, yung mga miyembro nila pagdating sa paniniwalang politikal. Walang kalayaan. Tayo po, kinikriticize natin. Tama? Ganyan daw sinisira ng Iglesia ni Cristo yung mga miyembro pagdating sa politika. Boy, lika nga rito. Lika nga rito. Alika rito. Kung kaharap mo si Boss Rick, tapos ganyan ang sasabihin mo, yung taba mong yan, na mukhang tabang hangin, tingin ninyo, mataba ba ako? Sabihin na natin, mataba rin ako. Pero mukhang solid dito. Solid dito, sigurado ako. Pero yan, yung itsura na yan, mukhang tabang hangin na hindi natin maintindihan. Ampaw kung tawagin yan. Pag tinusok mo ng karayom yan, wala. Kukulunto yan. Parang, alam niyo yung salbabida? Yun, ito yun. Parang salbabida yan. O, tuloy pa natin. Walang kalayaan. Tayo po, kinikriticize natin. Walang kalayaan.
Sino naman sa iyo may sabi na walang kalayaan? Aabot ba ang miyembro ng Iglesia ni Cristo kung wala kaming kalayaan? Yan yung sinasabi natin. Kung wala kayong alam, tumahimik na lang kayo. Okay? O ito, tuloy pa natin. No, yung ginagawa ng iglesia, pagdating sa politika. Pero kung pag-usapan naman natin yung usaping religion, hanggat maaari, ayoko pong pakialaman yan. Ayaw niya raw pakialaman yung reliyon. Boy, pinakialaman mo ng ob-ob ka. Kanina pala sa mga sinasabi mo, nakialam ka na eh. Tapos sasabihin mo, ayaw mo makialam sa religion ng Iglesia ni Cristo. Kanina pa. Sa totoo lang, yung binabanatan niya rito, si kapatid na rapido. Eh siyempre, hindi na natin i-ano yun kasi content niyan eh. Ngayon, ikaw naman yung bibigyan ko ng reaction dito. Nakapasok ka uli kay Boss Rick, Pilipinas, ano na. Ito yung sinasabi natin dito ng mga kritiko ng Iglesia ni Cristo na walang alam, walang kinalaman, walang kaalaman talaga. Zero balance. Ang alam lang nito, magkuda dyan sa mga channel lang. Inahamon ko ito noon pa. Kayong lahat ng mga obob, lalong-lalo na kayong mga PBBM vloggers, yung mga taba ninyo, naka! Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung taba ninyo, hindi kagaya nito. Ako mataba, pero alam ko yung sarili ko. Alam ko yung capacity ko. Pero ito, sa tingin ko ito, ganyan lang yan. Yung taba na yan. Wala yan. Dito lang yung magaling. Bakit? Siyempre, bawat salita, alam na yung katapat niyan. Plak! Alam niyo ibig sabihin ng plak? Pera lang ang katapat. Yan na ang ibig sabihin ng mga yan. Mga kapatid, mga kabarangay at mga boss, nakaka-high blood man, pero pinipigilan ko yung sarili ko rito. Kaya nga gusto kong makaharap itong mga ubob na ito. Tapos pag ganyan naman sinasabi nila, alam na nila kung ano mangyayari sa mga pagmumukha nila. Inahamon ko kayo, mano-mano mga ubob kayo, kung gusto ninyo, mag-comment kayo dito sa video na ito. Kayo mga kapatid, kababayan, kabarangay at mga boss, kung ano naman ang reaction niyo tungkol dito sa binigyan natin ng reaction na yan, yung kumag na yan, i-comment ninyo dyan sa baba. Diba? At shoutout nga pala sa lahat ng gustong magpa-shoutout. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong Pilipinas, ano na?